sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat kahit papaano lamang sa banal na misang ito, halina't magsisimulan tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos. Sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan, at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pamumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y inalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilag-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.
Panginooy masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos na ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginooy masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa-buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag niyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kaniyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman yung lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya yung tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nagagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo na siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan niyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo. Sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nagka-stiff neck na po ba kayo? Ano pong pakiramdam? Di ba? Ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw, hirap pumunta kung saan kahit malapit lang, kaya kakainis, nakakabuwisit. That's the reason why gumagawa tayo agad ng paraan to get rid of it. Nagpapamasahe, nagpapahilot, nagpapatherapy, nagpapagamot. Ayos po yan para magkaroon tayo agad ng relief at comfort. Pero sana all, sana hindi lamang sa aspetong pisikal, kundi lalo na
pati na rin sa aspetong spiritual. Because yes, kung merong physical na stiff neck, meron ding spiritual stiff neck. Unfortunately, madalas, nagiging komportable tayo dito. Hindi tayo agad gumagawa ng paraan upang ito sa tulong ng Diyos, ating pinakadakilang manggagamot ay ating malunasan. At napakadelikado po niyan sapagkat anumang sakit ang pwedeng ibigay sa atin ng pinakamalalang physical na stiff neck ay bilyong ulit pa nito ang pwedeng maibigay sa atin pag nagkataon ng pagkakaroon natin ng spiritual stiff neck. At narinig po natin sa ating mga pagbasa ang patunay o halimbawa ng pagkakaroon ng spiritual stiff neck. Sa ating pong ebanghelyo ay narinig po natin ang iba't ibang mga patutuon na binitawan ni Kristo para patunayan sa mga kaharap niya na siya'y sinugo ng Diyos, na siya'y Diyos. Sa kultura at sa paniniwala po kasi, sa kalakaran po kasi ng mga Hudyo, kinakailangan ng hindi bababa sa 2 patutuo o testigo upang ang isang bagay ay paniwalaan nilang tama at totoo. At dito, hindi lamang 2, hindi lamang 3, hindi lamang 4, baka 5 pa nga. Ang binitawang mga patutuo ni Kristo nagsasabi, papatunay na siya'y sugo ng Diyos talaga. Nandiyan ang patutuo ni Juan Bautista na hinangaan nila, na akala nga nila siyang Mesiyas na. Pero nagturo kay Kristo. Tinuro si Kristo, siya ang kordero. Nagpatotoo si Juan Bautista tungkol mismo kay Kristo. Nandiyan ang patotoo ng mga himala at milagrong ginagawa ni Kristo na alam naman nila, pare-pareho, na hindi kakayanin gawin ng isang ordinaryong tao. Kaya ito'y patotoo na Diyos talaga si Kristo. Pangatlo, nandiyan ang patotoo ng Ama na hindi lamang minsang nagsabing si Kristo ang pinakamamahal na anak niya. Nandiyan ang patotoo ng banal na kasulatan ng mga Hudyo na noon pa man na hindi mapapasinungalingang nagtuturo tungkol kay Kristo. At nandiyan ang patotoo ni Moises na dinadakila ng mga Hudyo. At kung tutuusin, kumbaga sa mga ebidensya sa korte, overwhelming na. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang binibigay na katotohanan ng mga ebidensyang yan kung bakit ayaw pa rin nilang paniwalaan at ipinipilit pa rin nila ang kanilang kalooban at kagustuhan. Simple lang ang dahilan, spiritual stiff neck. Yan. Sa ating unang pagbasa, inarinig naman din natin kung paanong hindi na nga sumunod ang mga Israelita sa mga utos ng Diyos, ay gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang kagustuhan at sinamba nila ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya nga ang sabi ng Diyos patungkol sa kanila sa English version ng Ebanghelyo ngayon o ng ating unang pagbasa ngayon, I see how stiff-necked these people is. Pero hindi ibig sabihin matitigas ang mga leeg ng mga ito, kundi matitigas ang kanilang ulo. Yun ang sinabi ngayon sa ating Tagalog version ng ating first reading. Matigas ang ulo kasi ibinibigay na sa kanila ng Diyos ang totoo. Ipinipilit pa rin nila ang kanilang mga gusto. Dati po kasi ang mga Hudyo ay nagtatali ng mga asno. Katulad ng pagtatali siguro na ginagawa natin ngayon sa mga kabayo, sa mga baka, sa mga kalabaw, sa mga kamelyo. At yung taling yon ang siyang gagawin nating gabay. Yun ang magiging gabay ng hayop kung saan natin siya direksyon mapupuntahin. Ngayon, kung inilalagay ng isang Hudyo ang direksyon ng isang asno sa gawing kanan, pero pinipilit pa rin ng asno na ibaling sa gawing kaliwa ang kanyang ulo, may stiff neck para sa mga Hudyo ang kayong asno. Matigas ang ulo ng asno. So, ito rin yung pinatutungkulang spiritual stiff neck ngayon sa mga readings. Yung sinasampalataya ng katotohanan, yun nandiyan ang totoo. Pero pinipilit pa rin natin kung anong ating gusto. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang magkaroon ng stiff neck, spiritual stiff neck, huwag matigas ang ulo. Sa mga kabataan, makinig tayo sa ating mga magulang. Kahit na tayo pinapagalitan, lalo kung ito naman ay para sa ating kabutihan, lalo kung meron tayong ginawang kamalian. Hindi yung magdadabog pa tayo, iirap ka pa. Hindi ka kikibo, hindi ka magre-reply. Ikaw pa maninikis. Stiff neck yan. Mga magulang,
Makikinig din naman po kayo sa amin na inyong mga anak, lalo pat kung tama naman o may katwiran naman ang sinasabi namin at may paggalang naman ang pagkasabi namin. Besides, hindi naman po sa lahat ng oras kayo ang nasa tama. Sa lahat ng oras, dapat namin kayo igalang. Yun ang turo at utos ng Diyos. Hindi naman niya sinabing sa lahat ng oras ay aming dapat kayong sundin. Sapagkat alam naman din sigurado ng Panginoon na hindi sa lahat ng oras ay kayo ang nasa tama. Kaya makikinig din po kayo kung may punto at tama naman ang sinasabi ng anak ninyo. Sa mga may sakit, matigas ang ulo, sumunod sa doktor. Kaya nga kayo nagpagamot eh. Magiging mas marunong pa kayo sa doktor. Hindi nyo iiwasan yung mga pagkain na pinaiiwasan sa inyo. Hindi nyo gagawin yung mga pinagagawa sa inyo. Hindi nyo iinumin yung gamot sa oras na itinakda ng doktor para sa inyo. Mga kababayan, makinig nawa tayo sa Diyos na nagsasabing bawal lang pumatay, ano man ang dahilan. Lalong-lalo na yung maramihang pagpatay. Makinig nawa tayo sa Diyos na nagsasabing hindi tamang nagmumura kahit pa ang nagmumura ay gumagawa ng kabutihan. Makinig sana tayo sa Diyos na nagsasabing walang puwang dapat ang kabastusan. Makinig tayo sana sa Diyos na nagsasabing bawal ang magsama ang mga hindi kasal. Ang parehong lalaki, parehong babae. Makinig sana tayo sa Diyos na nagsasabing dapat pairalin ng katarungan kahit kanino man. Makinig tayo sana sa Diyos na nagsasabing huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos o mga Diyos-Diyosan. Which by the way, ay po pwedeng yung prinsipyo mong baluktot, yung paniniwala mong pinaninindigan mo na hindi ka sigurado kung totoo, yung iniidolo mo, yung katwiran mo, o maging yung sarili natin, pwedeng maging Diyos-Diyosan din. Kung ipipilit natin ang gusto natin, kahit alam natin na ito'y hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon natin, spiritual stiff-neck yan. At delikado yan. Kailangan natin agad gawa ng solusyon yan sapagkat hindi biro ang kapahamakan na po pwedeng idulot niyan. Bakit nga ang pagkakaroon ng spiritual stiff-neck ay labag sa pinakaunang kautusan. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Again, ulitin ko, kapag pinipilit natin ang ating gusto, anumang pabor sa atin, o sa iniidolo natin, sa hinahangaan natin, sa minamahal natin, kahit pa ito'y pamilya natin, kung ito hindi naaayon sa gusto at turo ng Diyos, Diyos-Diyosan maituturing yan, maniwala kayo sa akin. At tandaan natin ang spiritual stiff-neck, ang pinakauna sa 7 deadly sins. Pride yan, yapang yan. Kaya nakita naman natin sa ating unang pagbasa, nagigil ang Diyos sa mga taong ganyan. Gusto niyang lipulin yung mga taong ganyan. Kaya sana, kapag tayo nakakaramdam ng spiritual stiff-neck, yung sinasampal na tayo ng totoo, pero wala tayong ginagawa para alamin ng totoo, i-validate kung ano ang ating gusto, kung ito ba'y nasa totoo, kung nasa tatama ba tayo. Pero pinanindigan pa rin natin yung mali. Spiritual stiff-neck yan. Gawan po natin agad ng paraan. Yung kahit na masakit, ibaling natin ang leeg natin. Ang naninigas nating spiritual na leeg, ibaling natin sa katotohanan. Harapin natin ang katotohanan. Tanggapin natin ang katotohanan. Yun lang po ang magiging gamot sa spiritual stiff-neck na yan. Ito po sana ang ipagdasal nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Hilutin mo, gamutin mo ang spiritual stiff neck ko. Harapin ko nawa, tanggapin ko nawa ang totoo na sinasabi mo, binibigay mo, at ibinubulong mo mula sa konsensya ko. Kahit na ito'y makasasagasa sa prinsipyo ko, sa katotohanang inaangkin ko, kahit na ako'y mapahiya, kahit na sabihin ako'y talunan ng iba, basta sumunod lang ako sa kalooban mo, kesa naman ako'y maging talunan sa grasyang gusto mong ipagkaloob sa akin, sa buhay ko, sa pamilya. Mayroong magandang mangyayari. May mawawala kung lulunukin natin ang ating yabang. Mawawala ang yabang natin. At mas kakalugdan tayo ng Panginoon natin. Hindi naman talaga dapat at hindi naman dapat nating expect na madaling sumunod sa Diyos, di ba? Kaya nga sabi niya, limutin natin ang ating sarili. Limutin natin ang ating prinsipyo, ang ating kagustuhan, yung pabor sa atin. Kung ito'y hadlang o labag sa kalooban ng Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisay ng aming kahinaan at patibayin nawa
sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa akin nais mo. Sa iyong mga yapa, ako ay tatahang. Kahit tikip ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapa, ako ay tatahang. Kahit tikip ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong
mga yapak, bawat takbang mo'y aking susundan, aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ang siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan, upang ang dinadala namin sa budhi ay kumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ang misa ay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo para ma-maintain natin ang ating simbahan, maipaayos natin sa lalong madaling panahon ang ating patsyo, at para makatulong pa rin po tayo sa mga nangangailangan. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love